Magandang hapon po sa lahat ng mga kababayan ko. Lumalabas po ngayon mga kababayan na sobrang lakas na talaga ng social media at lumalabas na rin po na ang totoong survey ay yung Kalye survey kasi direct nga sa tao ang pakipag-usap at lumalabas din po na mukhang talagang budulan lang, panlilinlang lang ito ni ginagawang negosyo. Ito mga survey-survey ng SWS, Pulse Asia, WR Numero, Publicus Asia, Tangery, ano pang iba, Okta Research, lahat po sila ay lumalabas na mga budol, no? So, biro mo, sa Kalye survey na ginawa, ang huling vlog ko nung panahon na yun ay lumalabas po sa Kalye survey ay ang na si mga Team Duterte ang mas malamang mananalo. At kapag sinabi mo Team Duterte, kasama yun yung si Bongo, si Bato, at saka si Marcoleta, at saka yung sinusuportahan pa ng mga Duterte. Kasama din dyan siyempre si Amy Marcos, at saka si Camille Villar. So yan po ang lumalabas sa litrato o katotohanan ng mukha ng kung anong damdamin ng buong bayan. Uh, Ngayon, kung yan po ang lumalabas, ano naman ang iba? Yung iba naman na po na mga Team Duterte na hindi pumalo ay sapagkat isa lang dahilan, hindi sila masyado kilala at katotohanan na wala silang budget sa pagpa-advertisements. So wala sila kagaya si Bato, wala namang advertisement. Mayroon ba advertisement si Bato, no? Le? Wala, no? Wala sa TV, wala. At ang may advertisement lang dyan na pumasok bandang huli dahil sa naiiwit o nahuli sila ay sina Amy Marcos at saka si Camille. Pero na-save. Alain mo pumalo na sa number 18, number 16 si Camille at saka si Amy. Na-save by the bell sila nung pumasok sila na inendorso na kasama sa Duterte na tinatawag PDP. At ang lakas ng dating ng PDP sa Mindanao po ng mga probinsya ay top 10 po ay mga PDP. Tapos nakalagay na sumusunod na lang ang iba. So ganun po kataas ang hatak o ang banat ng mga ni Duterte. At nakikita mo yun sa Kalye survey. Biro mong Kalye survey na ginawa ni Kuya J Vlogs at saka iba pa, pero napakaraming survey ginawa si Kuya J Vlogs. At ang kanyang ginawa halos napakaraming parte ng Luzon. Sa Luzon siya nag-survey. So, may survey sa Tagaytay, Cavite, Rizal, Laguna, may survey din siya sa doon lumabas na talunan si Dan Fernandez doon kaya nanalo si Sol Aragones. Doon din lumabas sa Kalye survey sa mga Manila naman ginawa. Number 1 si Isko lahat at saka si Sara na yung pag-combine nila ay lumabas po sa ulo po ng mga o isipan ng mga botante ay nagpa-landslide kay Isko. At na bumagsak pa si si Abante. At saka sino pang iba na mga si Dan Fernandez bumagsak. Ang hindi lang napabagsak pero malaki ang epekto, muntik na matalo si Luis Tro, medyo mataas pero ang isa pa muntik matalo si Attorney Lordan Suwan na pumirma ng impeachment na reklamo laban kay Sara Duterte. So, yan po ang litrato po ng tinatawag na Kalye survey. Ang aking punto sa dito ay Kalye survey. So, sa Kalye survey, kung sino panalo, ay yan po ang lumalabas na tama na reflection, katotohanan sa tinatawag na sa kung sino iboboto ng tao. Tapos pag tiningnan natin, kita mo din dito si Isko, no? Sa final na resulta ay ipakita ko nga. Mahigit 500,000, almost 600,000 na. So, yan po, no? Ayan. Ito ay nag-reflect po sa Kalye survey. So, number 2 si Hani Lacuna, 190,000. Number 3 si Sam Versosa. So, kahit na yung Kalye survey, lumalabas isa rin po sa pumuputok dito ay na humina po ang epekto ng ayuda. At yung 20 pesos na bigas, hindi po tumalab sa Cebu.
Kaya malamang hindi na po, wala ng bigas na ibebenta. Meron pa kaya ibebenta sa Cebu kasi talo naman si Gwen Garcia. O kasi ang 20 bigas na yon ay para sana isasalba si Gwen at saka mga senatorial candidate ni BBM. Ang problema na alyansa na nawalan sa balanse, na tanggal sila. Pwede mo sabihin na lahat sila maliban na lang kay si ang pinakamalaking katarantaduhan o pinakamalaking kasinungalingan na ginawa nitong mga survey ay yung sasabihin na number 1 si Erwin Tulfo. Bumagsak siya number 4 eh. At isa rin matinding pinakamasamang ginawa nila na si Lito Lapid ay number 4. Ando na yung malapit na mahulog, muntik mahulog. At saka pinakamalaki din na mga kasinungalingan na ginawa ng survey na yon ay yung bagsak si Aimee at saka si Camille Villar. Mga 10 pa nga si Camille Villar, 12 si Aimee Marcos. So, ang dami kaya sa susunod, wag na po natin wag na tayong papayag na magpapaloko pa uli sa mga survey firm na yan. Pinagkakitaan lang kayo. Ang itong mga bagay, ang kinukolektahan lamang nila ay yung mga kandidato. Pero ganun din yan kasi akala nila nagpapaloko kayo. So, i-review natin yung survey ng asa ba ito? SWS poll. Babasahin ko, makinig na lang kayo. Re-election ni Senator Bongo, secured second lang daw si Bongo. Ang layo ng number 1 ni si Bongo, 5 million, mahigit ang agwat sa number 2. Yung number 2, nag-agaw-agaw pa si Bam Aquino. Si Bam Aquino pinakatarantado na walang nakalagay, tsaka si Kiko, wala sa top 10. Wala sa si Kiko number 5 pa. Katarantaduhan talaga itong survey na ito, mga bugo. Tama na yung mga ginagawa-gawa nyo. Tigilan nyo ng survey na yan kasi nagmamind conditioning kayo. Salamat na lang at mayroong kalye survey na yan na pababalansiya sa isipan ng mga tao. At ako talaga sinikap ko na ilabas ang kalye survey para mapantayan yung epekto nitong mga mind conditioning nila ng mga survey. Akalain ba number 2 daw si Bongo? Number 1 ang layo ng agwat. Tapos si Tito Soto daw number 3. Asan ba si Tito Soto? Number 7 or 8 o number 9. Tapos si Lito Lapid daw. Number 11. Sabi nila, third place daw. Si Lito Lapid. Nasaan? Number 11. Tapos si Bentol po, na third place man daw. At pantay doon sila ng third place. Si Tito Soto, si Erwin, si Lito Lapid, at saka si Bentol po. Saan ba si Bentol po? Number 13. Labas. O di atin ang Pilo Lacson daw na jump to 6th place. Ito, hindi 6th place, ang 6th place po si Marcoleta. Si Marcoleta po ay hindi nila sinabi na makapasok. Number 6 si Marcoleta. Anong klaseng itong mga survey na to? So, kaya po, si Abby Binay, sinasabi na number 8 daw, number 7, number 8 sila ni Bato, tabla. Si Bato number 3. Si Camille Villar daw ay pumasok na number 9 to 10. Ito lang ang tama. Pero nung unang survey nila ay labas na sa Magic 12 si Camille Villar. Tapos sinabi dito, tied to 11 to 12 si Bong Revilla. Si Bong Revilla number 14 o number 15. So yan po ang natin, itong sinasabi nila, number 1 si Erwin Tulfo, si Bongo, si Tito Soto, number 3, number 4 si Lito Lapid, number 5 si Bentol po. Itong malaking kasinungalingan, Bentol po, number 13 Si Ping Lacson, at least si Ping Lacson, jackpot lang kayo. Si Abby Binay, bumagsak, hindi nanalo si Abby Binay. Tapos si De La Rosa, dapat bakit number 3? Ang layo-layo naman sinabi nyo, si Bato ay number nakalagay number 7 to 8. Nako. Tapos si Bong Revilla, sinabi nyo number 11 to 12, ilabas. Si Aimee Marcos, tumama kayo, naging number 12. Si Pacquiao, talo kayo, hindi nanalo si Pacquiao. Si Revilla hindi nanalo. Si Abalos, hindi nanalo. Si Bam Aquino, nanalo, number 2 pa. Tapos sinabi nyo, number 16 na si Bam. Nakapakalaki naman ng kasinungalingan ginagawa ninyo, oy. Huwag na nga kayo manloko ng Pilipino. Ano ba ginagawa ninyo dito? Mga bayaran talaga kayo. Kayo naman ang mga sindikato ng panahon ng 2022. Ang nilabas ko po na kalye survey ay
ano po, ito, patikim ko lang sa inyong Kalye Survey na meron ba yun? Hindi ko, ito. I-play ko lang yung pinlay ko noong, kailan ko ba na to, binlag. Binlag ko ito noong May 11. So, isang araw bago mag-eleksyon. Ito ang Kalye Survey na sinasabi ko na ito yung ito yung katotohanan. Okay? So, ito, share screen. Ito yung Kalye Survey na vlog ko. Pakinggan natin. Yan. Siyam, Team Duterte, 40. Undecided, 5, 10, 15, 18. Yung mix isa. Ito po ay sa District 6 sa Manila. Lamang si Duterte. Lamang ang mga kandidato ni Duterte. Tapos ito naman sa Pasig. Tingnan naman natin sa Pasig. Oh, actually sa Pasig dyan, lumabas din si mga Duterte din. Yan. Sa mga 80, 90%. Thank you, sir. Salamat. Si Vico Soto, landslide na sa survey na yan. Naka-live po tayo. Survey lang, ngayon darating na halalan. Mga tumatakbong senador, kaninong inendorso ka? Kay PRRD or kay PBBM? No comment. No comment. Ito naman, sa Calzado Baliches. Kaninong team kayo? Ano comment yan? Pero okay lang survey. Mga tumatakbong senador. Kaninong team kayo, ma'am? Team Duterte or Team Marcos? Duterte sa... So, yan. In other words, kung dito naman. So, 60 Duterte, 8 Marcos. Antipolo. Saan niya? Antipolo. Tapos na natin yan. Ito naman. Kalye Survey sa Altura Public Market, Santa Mesa. Altura Public Market. Duterte, 9 Marcos. Yan, kita nyo. Yan ang mas totoo pa. So, ito naman, sa survey niya, 115 kay Duterte. Saan naman ito? Ang nakapabor lamang kay Kwan ay sa Kalawan, Laguna lamang kay Marcos. Research, pinapalabas ng maniwala kung sino ang gusto niyo iboto. Kaya sabi ko, kung sinong gusto niyo iboto, yun ang iboto niyo. Huwag kayong magpapaniwala sa survey. Yan lamang po mensahe ko ron. So, nag-successful din ako at marami ang hindi naniniwala. So, bayan, maniwala. Ibig sabihin lang po niyan, mas marami nang di hamak ang Pilipino ngayon na sa social media. Hindi na tumalab masyado yung mga newspaper, mga TV, mga advertisement kasi TV, hindi tumalab eh. Yan ibig sabihin na bakit hindi umangat ang survey ng mga nasa TV no? Kasi kukundi lang nanonood ng TV. So, lahat sa social media na lahat. So, yan po, tingnan mo ang lakas ng mga advertisement sa mga humihina pa tayo. Basta ito lang masabi natin na kahit papano, panalo pa rin ang Pilipino. Okay? So, hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat po sa inyo lahat. Si Noypi Sports Pride, kapartido ng BBM talaga, Pacquiao, Tolentino, Tabalos. Tingin ko, mikos-mikos pa rin yan. Jing, di pa rin. Suggest, nako, sa susunod para sa Kalye Survey, kanang magpagpiliin na nila ng at least 30 senator. Dapat ganun ang gagawin. Magsasagawa din ako Kalye Survey sa tuloy-tuloy, sa sunod. Jeremy tuloy sir, ang pag-expose sa kanila baka makatulong, ma-educate at magising. Alam ko na mataas ng edukasyon ng butante ngayon. So, hindi sila sumunod sa kung ano ni alyansa ni Bibing. Alyansa ni Bibing, tumba eh. Tumba, alyansa. Alyansa ng mga kurakot eh. Paano ko makakon yan? May team budos pa. Pasalamat ka kay mga Catholic Church. Nagsabi mismo na huwag iboto mga nagbubudots. Alam ng ibig sabihin, alam ni this. So, Gemily, sana maraming vloggers na nakagaya mo. Maganda ang intention. Objective at hindi pambudol ang sadya. Jose Abragan, ang totoo survey ay ang Kalye Survey. Tama po kayo, Reggie Regal Felipe. Dr. Toto, paano nanalo dito Lapid? Yung nga siyempre number 11 pa rin siya. At least bumagsak na siya.
At tapos, Choco, swerte yung iba, senatorial candidate, may ka-Comelec power. Kung wala, mapapanga. Mark Coles, tama ang ginawa ni BBM at Kiko. Anibab at Kiko, hindi nila kinalaban ang mga DDS. Tingin ko, ito ng papanalo sa kanila. Opo, Pastor, stay safe. Good morning po. Good afternoon pala. So, ilang muna ang ating vlog sa ngayon, ha? Riza Montano. Sa Kalye Survey, malakas PDP po, Atty. Toto. Ngayon, ang kalakasan ng PDP ay nandoon sa boto ng mga OFW sa mga probinsya sa Mindanao at saka sa Visayas. Yan po, malaki nga lang ang numero, ang dami ng boto sa Luzon. Kaya hindi tumalab ng todo. Pero kung kasing dami lamang ang boto ng botante sa Luzon kumpara sa Mindanao, ay taob ang lahat, mga taga Mindanao, pati presidente. So, Justin, Alfie Casquijo, fake na to resolve, mind conditioning. Tama. Hindi naman natin masabi fake, kundi mind conditioning at hindi totoo, manipulado. Justin Dave Lagia, ginagawa lang nito para kumita eh. Siyempre, sino bang gumagastos yan? Hindi sila rin. Jan Suarez, basta ang topic mo itungkol sa batas, maraming maliwagan. Salamat po. Hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat po. Papasok tayo sa topic sa sunod. Sa